Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-usapan po natin yung naging vlog ni Ka-Business tungkol po dun sa naging pag-uusap ni Inday Okray tsaka ni Jonathan dun sa barangay. Kasi parang ang daming mga pumipiyok di ba? Ang daming mga negative comments, ang daming mga paninisi or ang dami po talaga na hindi ko mawari kung bakit ang nababagsakan ng sisi rito ay si Ka-Business. Alam niyo kung papanoorin niyo po yung vlog na yan ni Ka-Business, ang linaw po, no? Napakalinaw ng kanyang paliwanag. Lahat ng mga ipinupuos sa kanya, malinaw niyang naipaliwanag. Ngayon, kung sa kabila ng pagpapaliwanag na yan ni Ka-Business, no? Diyan sa video na yan, panoorin niyo po kung hindi niyo pa napapanood. And then kayo po humusga. Kung diyan po sa video na yan ni Ka-Business o sa vlog na yan ni Ka-Business, sa kabila ng kanyang pagpapaliwanag, ay hindi niyo pa rin maintindihan, aba, baka naman po barado na yung utak ninyo, barado na po, nakasarado na po yung kaisipan ninyo, or baka yung mga nagkokomento, patuloy na nagkokomento ng parang walang kapararakan at parang basta na lang makabato o makabash kay Ka-Business, baka naman po kayo mga dami account lang or pakawala lang ng mga naiinis, naiinggit, no? O pag gustong pabagsakin si Ka-Business. Kasi alam niyo po, ang dami po namin natuklasan mga dami account, no? Especially po yung parang mga nang iinsulto kay Ka-Business, di ba, nambabash kay Ka-Business. Alam niyo po, ang dami, karamihan dyan, no? Dami account, no? Ibig sabihin, kagagawa lang ng mga account nila. Ba't sila gumawa ng maraming account? Ibig sabihin, meron silang gustong sirain, di ba? So, wag pong ganyan. Huwag tayong magtago dyan sa mga dami account na yan. Kung gusto nyo pong magpahayag ng opinion nyo, magpahayag po kayo ng inyong sarili, ng inyong opinion, pero doon po sa sarili ninyong account. Huwag po kayong gumamit, no? Paparamihin ninyo yung mga paninira kay Ka-Business. Ano pong nun? Ano pong dahilan? Ano po yung pinaka-punterian ninyo? Bakit? Isa lang yan. Gusto ninyong pabagsakin si Ka-Business. Gusto ninyong siraan si Ka-Business. Tama po yung sinabi ni Ka-Business. Bakit ko siya gustong siraan? Ano bang naging kasalanan niya? Ano bang naging problema nyo kay Ka-Business dito sa pagdadala o paghaharap ni Jonathan at saka ni Inday Okray sa barangay? Ang sinasabi ninyo, nakawawa si Jonathan. Diba? Sa pilitang pinaamin. Napanood naman natin lahat, diba? And kung meron kayo nakita na paglabag, no, sa sabihin natin na ginagawa ng mga lupo ng barangay kapag merong nagrereklamo, meron silang may dumudulog sa kanila, ba't hindi nyo po kayo magreklamo doon mismo sa barangay? Doon po kayong magreklamo. Labas po dyan si Ka-Business. Hindi naman po lupon si Ka-Business dyan Bakit? Dahil nandun si Wakiwak? Anong gagawin natin? Lupon si Wakiwak doon. At saka, kaya nga ipinakita ni Ka-Business yung video Alam niyo kung merong hindi magandang o nalabag doon sa proseso ng pagtatanong sa mga, kumbaga sabihin na nating akusado, hindi na yan i-vlog siguro ni Ka-Business, no? Dahil igigisa niya yung sarili niya sa sarili niyang mantika kung may nakita ang paglabag. Kaya malakas ang loob na ipakita ni Ka-Business yan kasi wala namang nilabag sa proseso. Gano'n naman talaga yung pagtatanong kasi syempre, siya mismo, si Wakiwak, di ba sinasabi niya, hindi nga siya maalam sa pagbibideo ng sarili niya, si Jonathan pa kaya. Naaminado na hindi niya nga alam ano sa YouTube. And for the record, hindi po si Ka-Business ang nagturong mag-YouTube kay Jonathan. Mag-vlog po, opo. At hindi pa, di ba, narinig naman natin sa sinabi ni Ka-Business, hindi pa cellphone ang itinuro niya, yung GoPro, no, yung cam.
So, ano pong, ano doon, ba't isiningit nyo na si ka-business ang nagturong mag-vlog kay Jonathan? Wala naman yung kinalaman doon sa kaso ni Inday Okray. Ang pinag-uusapan dito yung nag-upload sa YouTube, yung pag-upload sa YouTube, yun po. No? At yung pag-ooperate ng YouTube, wala pong kinalaman doon si ka-business. Okay na eh. Bago umalis si Inday Okray, okay na. Pinatawad niya na si Jonathan. O bakit meron pa rin sa chat? Anong gagawin natin? Si Jonathan ang sabihin natin hindi stable ang isip. Inamin niya dun. Inamin niya dun. Na may nagturo sa kanya. Hindi siya ginipit dun ha. Hindi siya ginipit dun. Ang linaw naman, tinatanong lang siya ha. Si Inday Okray, kahit naman doon sa video niya, talagang ganun boses niya eh. Pero, tingnan nyo naman, kahit ginanon siya ni Jonathan, pinatawad niya. Ang grabe nung ginawa ni Jonathan, sasabihin na naman niyo, tama lang na sumagot si Jonathan kasi nauna si Inday Okray. O sige, ayan ang gusto nyo marinig. O sige, sumagot lang si Jonathan. Pero yung pagsagot niya ay lumagpas sa hangganan. Nadali ang kababaihan. Diba? Pwede naman siya sumagot eh. Diba? Tulad namin, sumasagot kami. Kapag may inaakala kaming hindi maganda, diba? Sumasagot kami. Pero, hindi kami lumalagpas doon sa tinatawag natin rules sa YouTube. Hindi natin sinasaklawan o hindi natin tawag dito, hindi tayo lumalagpas sa tama. Doon lang tayo sa may hangganan, ika nga. Si Jonathan, lagpas-lagpasan ko. Ha? Pwede naman siya sumagot na, oy, Inday Okray, nagkakamali ka. Ha? Hindi mabaho ang aking private parts. Pwedeng ganun, sagutin niya. Kung ano lang ipinukul sa kanya. Kung yan po yung katuwiran ninyo. Napanood din naman yung ginawa ni Jonathan, di ba? Di ba? Sobrang foul yun. Foul na foul po yun. Kahit kanina nyo po yan ipanood. At ang masakit pa, pati yung nananahimik na asawa ni Inday Okray, dinamay niya pa. Di ba? Po pala, bago ko makalimutan, dahil po sa vlog ni ka-business na yan, meron po akong part siya na talagang ang tagal ko nang gustong marinig kay ka-business eh. Yung sinasabi niya na kayo ay pumunta sa akin nung mga panahon na kailangan nyo ng tulong. Hindi ko kayo hinanap, hindi ako ang lumapit sa inyo, kayo ang naghanap sa akin. At nandiyan ang ka-business ng mga panahong kailangan nyo ng tulong. Hindi lang pera, pati sa pagbuo ng pamilya, nandiyan siya. Pero anong ginanti ninyo, di ba? So, yung part niya gustong-gusto kong marinig yan eh, noong pa. Pero ano ang narinig ko kay ka-business? Pagpapakumbaba, paghingi ng tawad, na yung paghingi ng tawad na yan ni ka-business ngayon ay tila kinu-question pa ang sinseridad at tila ini-insulto pa. Saan na ba lalagay si ka-business? Gusto na ng tao ng kapayapaan. Gusto na ng tao ng pakikipagkasundo. Yung pagsampa ng kaso ni Inday Okray kay Jonathan, walang kinalaman si ka-business dyan. Unang araw pa lang nang lumabas yan at sumagot si Inday Okray, sinasabi niya na labas si ka-business dito. Bakit pasok kayo ng pasok kay ka-business? Labas si ka-business. Laban niya ni Inday Okray at ni Jonathan. Diba? Pagkatapos after na manggaling si Jonathan sa barangay, ang dami nyo na naman sinasabi. Kung may angal kayo sa barangay, doon sa barangay kayo magreklamo.
O wag nyo na idamay si ka-business. Pumunta dyan si ka-business bilang si Jonathan ang nagpunta sa kanya, di ba? Pagpapasaklolo dyan si Jonathan. Ano ba talaga? Hindi ko talaga, nauubusan na ako ng salita kasi alam na kung bakit. Hindi ko talaga maubos maisip kung saan nagkamali si ka-business dito. At ibinabash nyo na naman. At ginagawa nyo na naman ang issue. Basta ako, after lang ako dito sa mga ginagawang akusasyon, pagbibintang, kung ano-anong ginagawang pang-insulto kay ka-business. Doon lang ako. Kasi tama na, sobra na. Walang ginagawang masama yung tao sa inyo. Nagpunta siya dyan para pumagitna. Wala siyang kakampihan dyan. Oo. Sa totoo lang naaawa, kahit kami reactor nung nakita namin si Jonathan, especially yung mga mata niya parang, 'di ba? Parang alam mo hindi siya nakatulog, alam mo maga ang mga mata. Yung si Nanay Marita umiiyak. Naawa po kami kay Jonathan. Kaya lang nung biglang bawi siya ng salita, hindi mo na talaga alam kung ano yung paniniwalaan mo rito kay Jonathan. So, bahala ka na, Jonathan. Alam mo, yung ginawa mo na yan, Jonathan. Imbis na ayos na, okay na, ang ginawa mo, nilagay mo sa alanganin ng sarili mo. Kasi parang ginawa mong laruan lang yung barangay. Hindi biro-biro yan. Barangay yan. Ha? Kumbaga, part pa rin yan ng government natin. Jonathan, okay na sana ang lahat. Pinatawag ka na, tutulungan pa sana kayo ni Inday Okray. Pero anong ginawa mo? Ha? Hindi pala totoo sa loob mo ang mga pinagsasabi mo doon. Ay, nako, Jonathan. So, basta ako, yung parang, please, ibigay na natin sa ka-business family yung hinihingi nilang kapayapaan. Gusto lang nilang mag-vlog. Problemado na nga sila sa channel nila, di ba? And gusto na nilang makabalik dun sa dati nilang takbo ng channel nila, yung tumulong, di ba? Makakapaglingap, makapag-misyon. Pero eto, syempre kahit paano mga tao lang yan, naapektuhan yan eh. Di ba? So, sana, yung binibigyan ng diin dyan ni ka-business, sana maalala ninyo yung mga panahon na humingi kayo ng tulong kay ka-business. Yun lang mga ka-business, mga kalingap. With that mga ka-business, mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-ingat po tayong lahat and God bless.